Tinanong kasi ako kanina ng katrabaho ko. Sabi niya sa akin, kung worth it pa daw ba magtrabaho sa Japan. Magandang araw mga idol. Ito, may pag-uusapan na naman tayo. Kanina kasi tinanong ako ng katrabaho ko. Tinanong niya ako kung worth it pa daw ba magtrabaho dito sa Japan. Kasi marami daw siya napapanood na nagsasabi daw na hindi na daw worth it. Halos lahat daw na napapanood niya ganun-ganun. Kaya tinanong niya ako, gusto niya marinig ang opinion ko. Kaya ito ang sagot ko. Para sa akin, worth it pa magtrabaho sa Japan. Magtrabaho dito, worth it pa. Para sa akin lang. Unang-una, maayos ang company na napuntahan ko. Pangalawa, mabait ang amo. Pangatlo, kasi naging worth it para sa akin. Kasi yung isang kapatid ko, kasama ko dito sa company ko na, nakuha ko. Kaya worth it siya para sa akin. Pero iba-ibang sitwasyon yan. Mayroon sa akin worth it na hindi worth it sa iba. Mayroon kasi dito na mga skilled worker na isang kwarto, 3 pa sila. Or 2. Nagsisiksikan sila, kaya nasasabi nila na hindi na worth it dito sa Japan. Mayroong hindi maayos na amo. At pangalawa, yung mga sa sahod naman, sa kaltas-kaltas, malaki ang kaltas, malit ang sahod. Kaya nasasabi nila na hindi na worth it. Kasi, ito kasi yan eh. Kapag nag-apply ka sa Pilipinas, kapag trainee ka, unang punta mo ng Japan, trainee ka, apply ka sa Pilipinas, hindi mo alam kung ano ang dadatnan mo dito. Hindi mo alam. Bulagaan. Mas mabilis na salita, bulagaan. Pagdating mo dito, hindi mo alam kung anong daratnan mo kapag trainee ka. Kaya kung anong madatnan mo, yun na yun. Kung anong nauna sa'yo, kung sino mga nauna sa'yo, ganoon na rin ang mararanasan mo. Kaya paswertihan sa company, sa amo, paswertihan. Tapos yung mga iba nagsasabi na hindi na worth it. Kung sa iyo naging hindi worth it, ngayon, huwag natin i-dismay yung mga taong nag-apply. Gusto makapunta sa Japan. Nangangarapan na makatrabaho dito. Huwag natin i-dismaya. Palibasa hindi naging worth it sa'yo, idadaway mo sila. Huwag yun, huwag ganun, kaibigan. Kung sa'yo hindi naging worth it, mali natin, mas magaling sila sa atin mag-ipon. Mas magaling sila sa atin mag-handle ng sitwasyon. Pero kung matagal ka na dito, 5 years pataas ka na, 6 years pataas ka na, tapos nagsasabi ka pa rin na hindi na worth it magtrabaho dito sa Japan, ikaw na mismo may problema. Unang-una, tumagal ka na dito. Ba't hindi ka pa nag-ipon? Para kung bumaba man ang palitan, kung yan ang basyan mo, palitan, kung dumating man na bumaba ng palitan, pwede ka nang umalagwa. Kasi nakapag-ipon ka na eh, wala ka nang pakialam dyan eh. Pero kung matagal ka na nagre-reklamo ka pa rin na hindi na worth it, pero dito ka pa rin, ikaw na may problema dyan. Pero kung laliman natin ang tanong natin, tanungin mo sa sarili mo kung worth it bang pagiging OFW mo. Ang pagsugal mo bilang OFW kapalit ng mga bagay-bagay na malayo sa pamilya, malayo sa anak, peace of mind. Tanungin mo kung naging worth it ba ang mga pinagpalit mo. Katumbas ng mga bagay-bagay na natatamasa mo ngayon. Kung worth it, mas maganda. Paano naman sa mga hindi naging worth it? Ang iba kung saan naging OFW, doon nangyari yung mga iwalay. Kaya marami naging single. Single mom, single dad ng mga OFW. Ang iba naghiwalay, may mga anak naghiwalay. Ang ganda ng buhay sa Pilipinas, masaya. Pero nung nag-abroad, wala na. 1 taon, 2 taon, wala na. Nagkarelasyon na ng mga iba. Diba? Yun ang magandang tanong. Kung worth it ba
yung isinugal mong buhay kapalit ng buhay na kinalalagyan mo ngayon. Malayo ka sa anak mo. Ilang taon nilang dekada dyan. Malayo ka sa asawa mo, ilang taon nilang dekada dyan. Tanungin mo ang sarili mo kung worth it ba? May positive, negative na mangyayari. Kaya wala makakasagot sa gayong tanong kundi tayo lang din. Kasi tayo nakakaranas yan eh. Wala naman, hindi naman alam ng ibang pinagdadaanan natin eh. Kaya ang masabi ko lang, mahirap magpalipin sa ibang lahi. Napakahirap. Ang iba, uwi na, ng iba na babaliw na. Meron pa nakukulong ng mga kababayan natin. Kaya hindi maganda. Mahirap magpalipin sa ibang lahi. Mahirap. Kaya mga Pilipino nagtitiis malayo sa pamilya. Marami nagsabing worth it, mayroong hindi. Kahit saan panig ka ng mundo. Ang iba tumatagal na, dekada na. OFW pa rin. Uwi ng Pilipinas. Naubusan ng pira, apply ulit kahit may edad na. Kahit saan lugar. Kaya unahin natin ang sarili natin. Pinakamalaga. Mag-ipon tayo para sa sarili natin. Kasi kung tatanda tayo, hindi tayo aasa sa iba. Sa mga natulungan natin, huwag natin asahan yun. Tayo makakatulong sa sarili natin. Pag-isip natin mabuti. Planuhin natin bawat galaw natin. Kaya kung magkamali man tayo, mariresolve agad natin ang mga bagay-bagay. At maraming salamat. Pa sa lupa. Mata sa langit lang mga idol.